Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1921, paghahanda upang bumalik. Si Juzi ang demonic Punisher ay namatay. Ang mga tao ay namatay, ang iba ay bumangon. Ang kapanganakan ni Juzi ay naging espesyal sa Ancient Demon Clan. Siya ay binansagan na demonic Punisher, at ang Ancient Demon Clan ay hindi nabigo sa kanya. Nagsimula siyang magsanay ng cultivation noong siya ay 2 taong gulang, at napakatalino. Sa parehong kontinente ng Siyam na Ulap at Impyerno, siya ay maituturing na isang napakatalino na cultivator. Noong siya ay 5 taong gulang, nakalusot na siya sa layer ng Zunchi at naunawaan ang mga abstruse na enerhiya. Noong siya ay 8 taong gulang, nakalusot siya sa Huangchi layer at nakontrol ang cosmic energies. Hindi lang siya pinalaki ng Ancient Demon Clan, pinalaki din siya sa Yama City. Noong siya ay 10 taong gulang, naunawaan niya ang lakas ng Dao at siya ay ipinadala sa Hell Shrine, pinalitan ang kanyang ama. Ngunit lahat ay nangyari ng palihim. Hindi alam ng mga tao sa labas ng mundo na ang Ancient Demon Clan ay may nakakatakot na cultivator, kung hindi, ang kanilang mga karibal sa Hell ay natakot. Siyempre, hindi na mahalaga ang lahat ng iyon. Sa Champion University, lalong naging masigla ang kapaligiran. Natukoy na ang petsa ng seremonya ng kampyon. Ang mga tao mula sa lahat ng dako ay inanyayahan. Sa mga tao sa panahong iyon, opisyal na magiging pangalawang champion ng Champion University si Ji Chang. Salamat sa kapangyarihan ni Ji Chang, ang Ji Chang's Club ay nagre-recruit ng higit pang mga henyo, at patuloy na lumaki at lumaki. Ang mga bagay ay mukhang hindi maganda para kay Tiantai. Ang ilang mga tao ay nagsalita tungkol sa isang trahedya. Sa kanilang lineup at kanilang alyansa sa Stone Group, ang Ji Chang's Club ay naging lubhang makapangyarihan. Nasusuka Tian. Ang mga alagad ni Tiantai ay nabubuli din kung sila ay magpapakita sa mga lugar. Hindi sila pinatay o napilayan ng mga tao ang kanilang paglilinang, ngunit gayunpaman, ang pagiging isa sa mga disipulo ni Tiantai ay hindi naging madali sa mga araw na ito. Ang ilang mga disipulo ay nagsimulang umalis sa Tiantai. Ang ilan ay nagtaksil pa kay Tiantai at sumali sa Ji Chang's Club at sa Stone Group. Gotcha. Sa looban ng Tiantai, isang pagsabog ang yumanig sa hangin habang ang isang bato ay pumuputok. Ang club ni Ji Chang at ang Stone Group ay mga bastos. Pulang-pula ang mukha ni Tiantai sa galit. Ang ilang iba pang mga tao mula sa Tiantai ay nasa paligid niya, duguan dahil sa mga sugat. Kahit na ang mga pangunahing disipulong ito ay lumabas, sila ay nabuli. Gusto ni Ji Chang's Club at ng Stone Group na ilagay sila sa dead end. Bakit ang ingay mo? Sigaw ni Yun Qingyan kay Tiantai. Mukhang galit na galit din siya. Nawawalan na siya ng pasensya. Magdeklara tayo ng digmaan. Galit na sambit ni Tanta. Magdeklara ng digmaan. Bakit? Ang Stone Group at Ji Chang's Club ang dudurog sa atin. Ang kanilang pinuno na si Zhang Ke ay ang ikalimang estudyante ng Celestial Champion Rangkang List. Kinokontrol niya ang lakas ng Dao. Maaaring mas malakas siya kaysa sa mga taong mas mataas sa kanya sa listahan ng Rangkang. Pinatay niya si Lin Fang. Wala silang pakialam sa rules. May privileges si Zhang Ke, kaya naman naglakas loob siyang kumilos ng ganoon. At gusto mong magdeklara ng digmaan. Sigaw ni Yun Qingyan. Sinabi niya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa lahat ng mga bagay na ito, kaya higit pa ang alam niya kaysa kay Tiantai. Naunawaan ni Yun Qingyan na ang seremonya ng kampyon ni Ji Chang ay napakahalaga. Ipinagmamalaki siya ng universidad, at nagpatayo pa ng isang rebulto niya doon. Siya ay malamang na maging isa sa mga pinuno ng universidad balang araw. Sa mga araw na ito, hindi makapagdeklara ng digmaan si Tiantai laban sa Ji Chang's Club o sa Stone Group, maliban kung gusto nilang maalis sa mapa. Sa looban, nanatiling tahimik ang ibang tao. Nasa ilalim sila ng matinding pressure. Lahat sila ay may maraming potensyal, lahat ay nag-aral ng Celestial Evolution Holy Scriptures, at may talento. Sila ay tunay na mga henyo. Ngunit ang mga bagay ay hindi madali, at hindi sila maituturing na napakalakas na cultivator. Kamusta si Lin Fang? Bulong ni Yun Qingyan. Namiss niya siya. Nawasak ang kanyang clone, kumusta na ang kanyang tunay na katawan? Kung narito si Lin Fang, hindi niya tatanggapin ang sitwasyong ito. Sabi ni Tiantai, kinuyam ang kanyang mga kamao ng napakalakas. Siya ay galit na galit, ngunit pakiramdam niya ay walang kapangyarihan. Sa isang tagong silid, nag-aaral at nagsasanay si Hao Qinglin. May reincarnation strength sa paligid niya, at ang reincarnation strength sa kanyang mga mata ay umuusbong. Landas, ano ang landas ko? Ano ang aking Dao? Ang lakas ng reinkarnasyon ni Hao Qinglin ay nagiging mas nakakatakot. Nakakadistorbo ang espasyo sa paligid niya. Kung hindi ko maintindihan ang Dao, paano ko sila sisirain? Si Hao Qinglin ay hindi mukhang isang kalmado at hiwalay na binata tulad ng nakaraan. Mukha siyang baliw. Ano ang silbi ng pagiging emperador kung hindi niya naiintindihan ang Dao? Ang Dao ay mahiwaga. Bagay na hindi mo mahawakan. Ito ay isang bagay na napagtanto mo, ito ay tungkol sa iyong sariling katawan, at sa iyong sariling kapalaran. Naisip ni Hao Qinglin. Walang makakatulong sa kanya na maunawaan ang Dao, lalo na't naiintindihan niya ang isang napakahiwagang uri ng lakas. Lakas ng reincarnation. Kinailangan niyang umasa lamang sa kanyang sarili. Walang makapagbigay sa kanya ng anumang mga lihim na paunawa. Reinkarnasyon, 6 na landas, lupa at langit,
lakas ng reinkarnasyon, marahil ang aking landas ay kailangang magbago ng husto, kailangan itong muling magkatawang tao. Naging malamig ang mga mata ni Hao Qinglin. Umiikot ang hangin sa paligid habang nagmumuni-muni. Kung hindi ko maintindihan ang gulong ng reincarnation, paano ako lalakad sa path of reincarnation? Biglang, may naintindihan si Hao Qinglin. Dahan-dahan siyang umupo at pumikit. Sa nakatagong silid, ang lakas ng reincarnation ay nagsimulang pumutok ng malakas. Isang puyaw ng tubig ang lumitaw at bumalat sa kanyang katawan. Kailangang maunawaan ni Hao Qinglin ang kapangyarihan ng Dao. Naunawaan ni Lin Fang ang kapangyarihan ni Dao dahil naglalakad siya sa landas ng buhay at kamatayan. Naunawaan ni Ji Wuyo ang kapangyarihan ng Dao dahil tinulungan siya ng kanyang angkan. Si Zhang Kei ay napakalakas. Siya ang ikalimang cultivator ng Celestial Champion Rankang List sa pinakatuktok ng Huangqi Layer at nakakuha ng mahiwagang kayamanan sa Celestial Country. Nang mapansin ng mga tao si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan sa Celestial Country, sila ay pinatay ng palihim upang hindi makatawag ng atensyon ng mga tao. Nagpatuloy si Lin Fang sa pagsasanay ng kultibasyon ng palihim. Sa taong iyon, muling nalinas si Lin Fang ng lakas ng Deva Mara Kalpa. Naliligo din siya minsan sa Demon Pond niya. Ang kanyang Deva Mara body ay nalinas sa pangalawang pagkakataon. Napakasakit, ngunit sulit. Ang kanyang pisikal na lakas ay bumuti ng malaki. Ang kanyang Deva Mara body ay makapangyarihan. Ang mga cultivator ng Ancient Demon Clan ay hindi nag-aral ng diskarteng iyon ng walang ingat. Karaniwan silang naghihintay hanggang sa maabot nila ang napakataas na antas at kahit noon pa man, nilinis nila ang kanilang katawan ng Deva Mara nang hindi hihigit sa 3 beses bawat antas. Sa simula, sa gitna, at sa dulo. Ang isang taong kasing hanga ni Juzi ay naglinis ng kanyang katawan ng 3 beses noong siya ay isang mababang antas na emperador ng impyerno, 5 beses noong siya ay isang katamtamang antas na emperador ng impyerno at 9 beses noong siya ay isang mataas na antas na emperador ng impyerno. Kung ang isang cultivator ay hindi naghintay ng sapat na oras upang linisin ang kanilang katawan, maaari silang mamatay. Gayunpaman, si Lin Fang ay nalinis ng lakas ng Deva Mara Kalpa, at mayroon siyang hindi kapani-paniwalang pisikal na katawan. 2 beses niyang nilinis ang kanyang katawan gamit ang Deva Mara Body Technique at ang kanyang katawan ay 4 na beses na nilinis ng Deva Mara Kalpa Strength. Sa mga tuntunin ng pisikal na lakas, halos mayroon siyang lakas ng isang mataas na antas na emperador. Nangangahulugan ito na ang sinumang mataas na antas ng katamtamang antas na emperador ay walang magagawa sa kanya gamit ang pisikal na lakas. Para sa maraming tao, iyon ay isang panaginip, ngunit para kay Lin Fang ay hindi ito sapat. Hindi ito naging sapat. Wala siyang pakialam na makapatay ng mga katamtamang antas na emperador. Wala siyang pakialam sa pagpatay sa mga matataas na emperador. Napakaraming trump card niya, maaari na niyang patayin ng ilan, halimbawa sa kanyang mga deployment spell. Siya ay masaya na maging mas malakas bagaman, hakbang-hakbang. Sa wakas ay nagsimulang gumalaw si Lin Fang at ang iba pa. Isang taon na halos lumipas. Malapit na silang makaalis. Mabilis at tahimik ang paggalaw ng 3 cultivator, tinatahak ang landas kung saan walang masyadong tao. Nang makatagpo sila ng mga kalaban, magkahawak kamay sila at dinurog sila sa isang kisap mata. Maraming tao ang aalis sa Celestial Country, ilan ang malalakas na cultivator doon. Kinailangan nilang mag-ingat. Gaano kabilis. Sa di kalayuan, may mga taong nakakita sa kanila, at nagulat sila sa kanilang bilis. Nang makita ng isa sa kanila ang 3 nakasisilaw na ilaw, napakunot ang noo niya at galit na sumigaw. Mga intruder. Napakamatapang. Ang sigaw na iyon ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Napakabilis, maraming tao ang nakapansin sa kanila at lumipad sa kanila para umatake. Gayunpaman, binilisan lang ni Lin Fang at ng 2 pa. Sa wakas, may nakahabol sa kanila. Mamatay. Biglang tumalikod si Lin Fang at naglabas ng nakakatakot na lakas ng kamatayan. Ang mukha ng taong iyon ay naging itim, isang nakasisilaw na espada ang lumitaw at hiniwa siya, bumagsak siya mula sa langit, patay. Nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo, ngunit sapat na ang oras para dumating ang ibang tao. Isang tibak ng kamatayan ang nakaguhit sa kalangitan. Ang taong iyon ay naglabas ng lakas ng kaluluwa, kumulo ang kanyang dugo, at pagkatapos ay bumulwak. Sa isang kisap mata, 2 malalakas na cultivator ang namatay. Nagpatuloy silang 3. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1922. Ang bangkot ng G-Clan. Ang 3 cultivator na iyon ay nakakatakot at lahat ay kinokontrol ang lakas ng maaari nilang patayin ng halos sinumang cultivator ng Huangqi Layer. Hindi sila naghanap ng makakalaban, gayunpaman, patuloy lang sila sa paggalaw. Parami ng parami ang malalakas na cultivator na lumitaw sa kanilang larangan ng pangitain sa kabila noon. Ang mga mata ni Lin Fang ay napuno ng kamatayan chi. Gumawa siya ng isang hampas ng kutsilyo at lumitaw ang isang ilog ng lakas ng kamatayan. Tumigil ka. 2 tao ang lumitaw sa harap nila, ang isa sa kanila ay umaarangkada, at ang chi ay pumutok para umatake. Dumagundong ang mga dragon ng dugo ni Aoshu, nabasag ang hangin sa kanilang paligid. Inilabas ni Lin Fang ang karagatan ng itim na lakas ng kamatayan. Naglaho ang mga cultivator na iyon at nalunod sa loob. Nagpatuloy ang 3 at sa wakas, lalong dumami ang malalakas na cultivator sa kanilang larangan ng pangitain.
Naunawaan nila na naghihintay ang mga taong ito, na ito ang tamang lugar. Bumalik. Sabi ni Lin Feng, umatras. May gumalaw papunta sa kanila, ngunit hindi sila umiwas. Pinatay lang nila siya. Maraming tao ang bumangon sa hangin at napagtanto na ang umatake ay katatapos lang mawala. Tiningnan nila si Lin Feng at ang dalawang iba pa, at napagtanto na sila ay napakalakas, kaya hindi sila sumubok ng kahit anong tuso. Ang mga cultivator na iyon ay gumugol ng 1 taon sa Celestial Country, at ngayon ay aalis na sila, kaya hindi na kailangang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Ngayon sila ay naghihintay. Maya-maya, makakaalis na sila. Sa wakas, dumating ang araw. Ang daanan sa pagitan ng Celestial Country at ng kontinente ng Nine Clouds ay magbubukas. Lumitaw ang mga gintong ilaw, at sa kalangitan, lumitaw ang 9 na sipi. Marahil ay humantong sila sa 9 na magkakaibang lugar sa kontinente ng 9 na ulap. Nagpakita ang mga dambuhalang letre sa kalangitan, ang mga pangalan ng 9 na ulap. Makajos na ulap, madilim na ulap, ulap na berde jade, pulang ulap, maliwanag na ulap na jade, asul na maputlang ulap na lila, kataas-taasang ulap. Mayroon lamang isang daanan sa pagitan ng impyerno at ng celestial na bansa, ngunit mayroong 9 na daanan sa pagitan ng kontinente ng 9 na ulap at ng bansang celestial. Maraming malalakas na cultivator ang naruroon ngayon. Nang kumislap ang mga ilaw, ang malalakas na cultivator ay bumangon sa hangin at lumipad patungo sa mga daanan. Lumipad ang 3 cultivator patungo sa daanan na patungo sa rehiyon ng madilim na gabi. Walang pumihil sa kanila, sila ay masyadong malakas. Imprints, galing sa kabilang side ang mga taong yan, napakalakas ng loob. Anong ginagawa nila? Kumunat ang noo ng mga tao nang makita silang 3. Lumipad ang ilang tao patungo sa kanila, ngunit ang nakita lang nila ay mga uhaw sa dugo na pulang dragon. Ang ilang mga tao ay nagsimulang dumudugo, maaari silang mamatay anumang oras. Gaano kalakas, patayin natin sila. Maraming malalakas na cultivator ang bumangon sa hangin ng sabay-sabay. Galit na sigaw ni Ao Shu at naging dragon. Ang karamihan ay natigilan. Iyon ay isang tunay na dragon mula sa Dragon Clan. Harangin ko sila, patayin mo sila. Sigaw ni Ao Shu. Bumaba siya mula sa langit at naglabas ng malalakas na enerhiya ng dragon. Isang ilog ng itim na lakas ng kamatayan ang lumitaw sa kalangitan at naglaho ang mga tao sa loob. Nang mawala ang ilog, nahulog ang mga bangkay mula sa langit. Napatay sila sa isang kisap mata. Lin Feng at Jian Mang sa likod ni Ao Shu, at lumipad ang dragon sa gitna ng karamihan. Ang mga nakasisilaw na magagaan na espada at mga espada ng kamatayan ay patuloy na gumagapang sa kalangitan. Naghiwa-hiwalay ang mga tao upang makaiwas sa mga pag-atake, tinitigan ang dragon. Mabilis na nakarating ang 3 sa dulo ng daanan na patungo sa Dark Knight region. Labas tayo, sabi ni Lin Feng. Ang kanyang mga mata ay itim habang si Ao Shu ay agad na tumawid sa mga gintong ilaw. Natigilan ang karamihan. Baliw ba ang mga taong iyon? Pupunta sila sa Dark Knight region. Ang daanan na humantong sa madilim na rehiyon ng gabi ay tinatakan, pinamahalaan ng mga universidad ang daanan na iyon. Sa sandaling iyon, ang ilang mga silweta ay tumaas sa hangin. Isang malakas na dragon ang lumitaw. Nagulat ang mga tao at napatingin sa dragon na iyon. Isa itong blood dragon. Muling naging tao si Ao Shu nang lumitaw ang isang makapangyarihang chi sa paligid niya. Sa di kalayuan, may matandang lalaki sa bundok. Sumigaw siya bilang hamon. Dragon, saan ka galing? Nagmula sila sa Milky Way battlefield. Sabi ng ilang tao sa likod ni Lin Feng at ng iba pa. Dahil umalis sila sa Celestial Country, nawala ang mga bakas sa kanilang 3 mata. Nagmumukha silang ordinaryo ngayon. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Bigla siyang lumingon at tumingin sa taong iyon gamit ang mga mata niyang nakakamatay. Nagsimulang magnaz ang katawan ng tao, naglabas si Jian Mang ng isang magaan na espada at pinaghiwa-hiwalay ang taong iyon, na agad na namatay. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Lahat ay nakatingin sa kanila na nagtataka. Nakakabaliw yung 3 tao. Galing ako sa Dragon World. Naglalakbay ako sa impyerno at ngayon gusto kong maglakbay sa kontinente ng 9 na ulap. Malakas at agresibong sabi ni Ao Shu. Ang matandang lalaki sa di kalayuan ay tumango. Dahil ikaw ay mula sa Dragon World, maaari kang pumunta. Pumunta ka, sabi ni Lin Feng, umangat sa ere. Tinawid nila ang napakalaking tarangkahan at nawala sa larangan ng paningin ng mga tao. Malapit nang makalimutan sila ng mga tao, napakaraming malalakas na cultivator sa mundong iyon. Rehiyon ng madilim na gabi, ang banal na lungsod. Natukoy na ang petsa ng seremonya ni Ji Chang. Itinuring siyang bayani sa Holy City, at ang Ji Clan ay isa sa pinakamakapangyarihang clan sa Holy City. Nag-organisa sila ng isang piging, at lahat ay inanyayahan, lalo na ang mga batang malalakas na cultivator mula sa ancient clans ng rehiyon. Masigla ang kapaligiran sa banal na lungsod. Maraming tao mula sa maraming sinaunang angkan ang dumating sa banal na lungsod. Isa rin itong magandang pagkakataon para sa mga kabataan na maging kakaiba at makipagkaibigan sa malalakas na cultivator ng parehong henerasyon. Maraming mga henyo ang nabuhay sa iba't ibang universidad noong mga taong iyon. Sa Celestial Godly University, bumangon si Chu Chun Kyu. Ang bilis ng kanyang cultivation ay nakakatakot.
Siya ay sikat kahit nakakapasok lang sa unibersidad, at ngayon ay isang mataas na antas na emperador. Sinimulan na niyang maunawaan ang lakas ng sky-absorbing daw. Ang kanyang lakas ay misteryoso at misteryoso. Ang ilang mga tao ay nagsabi na siya ay may potensyal na maging isang kampyon din, tulad ni Ying Cheng. Alam ng maraming tao na noong si Chu Chunqiu ay isang mababang antas na emperador, 6 na buwan lang ang inabot niya para maging isang medium level na emperador. May potensyal siyang maging hari. Bukod kay Chu Chunqiu, marami pang ibang tao sa banal na lungsod na may mga espesyal na katawan ang bumangon, tulad ng ilang tao na may mga king body, o ang world king body, o ang godly imprint king body. Ang lahat ng mga taong iyon ay mga nakakatakot na cultivator na pinagpala ng mga Diyos. Ang Snow Clan ay mayroon ding hindi kapani-paniwalang malalakas na cultivator. Magiging champion si Ji Chang, naging masigasig ang maraming kabataan. Maraming tao ang humanga sa kanya, gusto nilang lumakas at maging katulad niya. Sinusubukan din ng maraming tao na hulaan kung ano ang mangyayari sa hinaharap, at maraming tao ang gustong lumaban upang ihambing ang kanilang sarili. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1923, lahat ng mga henyo. Sa itaas ng banal na lungsod, isang bangka na lumilipad patungo sa Champion University. Sa bangka ay may 3 tao. Ang lalaking nakasuot ng pulang damit ay mukhang sobrang agresibo at napakalakas. Mukha siyang napakalakas. Sa likod niya ay may isa pang lalaki, 2 puting bola sa kanyang eye sockets, ang kahulugan ng isang bulag. At sa likod nila, may isang lalaking mukhang hindi malakas, ngunit ang bawat galaw niya ay naglalaman ng lakas ng kamatayan. Champion University, Ji Wuyo, Moon Group. Sa sandaling ito, galit na galit si Lin Fang. Ang kanyang clone ay pinatay, si Tian Tai ay napahiya. Kailangan niyang maghiganti. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may bumangon sa hangin. Siya ay may suot na magagandang damit, at mukhang gwapo, tiwala, at maaliwalas. Napapaligiran siya ng katwiran Chi. Nang maramdaman niya ang pagkamatay ni Chi, sumimangot siya at tumingin sa 3 taong iyon. Habang papalapit sila, nakilala niya sila at ngumiti. Lin Fang. Lumipad si Jun Moshi papunta sa kanila. Hindi niya akalain na makikita niya si Lin Fang ngayon. Naging normal muli ang mga mata ni Lin Fang. Lumapag si Jun Moshi sa bangka at nakasimangot. Lin Fang, ang iyong mga mata, sila ay mukhang napakalamig. Naglalaman sila ng kakaibang layunin ng kamatayan. Hindi sinasadyang napunta ako sa impyerno at nagtagal doon. Tinawid ko ang Celestial Country para bumalik. Sagot ni Lin Fang. Natigilan si Jun Moshi. Nakapunta na ba si Lin Fang sa impyerno? Karamihan sa mga tao ay nakarinig lamang ng mga alamat tungkol sa impyerno. At siya ay tumawid sa Celestial Country, iyon ay hindi kapani-paniwala. Ayon sa mga alamat, ang impyerno ay isang mundo mismo. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi pa nakakapunta doon. Sabi ni Jun Moshi, na labis na humanga. Pinalakpakan niya ang balikat ni Lin Fang at ngumiti. Tara na, Lin Fang. Bumalik ka sa tamang panahon. Ngayon ang piging ng Ji Clan, inimbitahan nila ang lahat. Umaasa rin sila na magkaroon ng kaibigan ang mga kabataan ng lungsod. Pumunta tayo doon at tingnan kung gaano kalakas ang mga kabataan ng banal na lungsod. Ang piging ng Ji Clan. Galit na galit si Lin Fang. Ang Ji Clan ay angkan ni Ji Wuyo. Talaga. Si Ji Chang, na nasa Champion University tulad mo, ay magiging isang champion. Para sa iyong universidad, nangangahulugan ito ng impluensya at kaluwalhatian. Bago ang seremonya ng champion, nais ng Ji Clan na mag-organisa ng isang piging. Inaanyayahan ang lahat. Baka gusto ng Ji Clan na makita kung gaano kalakas ang mga kabataan sa banal na lungsod kumpara sa kanya. Sabi ni An Moshi bago idinagdag. Si Lin Fang, isang taong kilala mo, si Chu Chunqiu, ay naging napakalakas. Naiintindihan na niya ngayon si Sky Absorbing daw. Kahit na king type ang katawan namin nilang Ye, hindi kami kasing bilis niya. Si Jun Moshi ay isang katamtamang antas na emperador at gayon din silang Ye, ngunit si Chu Chunqiu ay napakalakas. Siya ay mas malakas kaysa sa halos sino man sa parehong antas. Ang bilis ng kanyang paglilinang ay hindi kapani-paniwala. Nanatiling tahimik si Lin Fang ng ilang segundo. Si Chu Chunqiu ay misteryoso, hindi maarok, at hindi siya naiintindihan ng mga tao. Siya ay maingat at kakaunti ang mga kaaway. Gayunpaman, noon, sa loob ng 6 na buwan, mula sa isang bagong mababang antas na emperador siya ay naging isang katamtamang antas na emperador. Punta tayo sa Ji Clan. Moshi, manguna ka, sabi ni Lin Fang na may matamis na ngiti. Naalala niya ang kanyang pagkamatay Chi at nagsuot ng maskara. Parehong kilala siya nina Ji Chang at Ji Wuyo. Kailangan niyang magtago kung gusto niyang pumunta sa Ji Clan. Kamusta si Xiao Dai? Tanong ni Lin Fang kay Jun Moshi. Mabuti. Dinala ko siya pabalik sa King of Hell Palace. Pakiramdam niya ay nalulungkot siya. Ang King of Hell Palace ay hindi ang Celestial Palace of the Immortals. Bamantong hininga si Jun Moshi. Maawang pinalakpakan ni Lin Fang ang kanyang balikat. Ang Celestial Palace of the Immortals ay nawasak ng Wen Clan at ng Palace of the Celestial Kings of Medicine. Dahil doon, nakonsensya si Jun Moshi. Pareho silang biglang naging nostalgic. Marami silang pinagdaanan pareho. Ngayon, sila ay nagiging mas malakas at mas malakas. Malaki ang nawala sa kanila para sa kanilang mga pagpapabuti.
Ito ay ang presyo na dapat bayaran upang maging isang malakas na cultivator. Nandoon pa rin si Jianma. Mukha siyang walang emosyon gaya ng dati. Walang pumapansin sa kanya. Tumiti si Ao Shu sa tabi ni Lin Fang at ng kanyang kaibigan. Ang mga tunay na kaibigan ay hindi kailangang magsalita ng marami. Si Lin Fang at Jun Moshi ay parang magkapatid. Maraming tao sa handaan. Karamihan sa mga tao ay nasa isang napakalaking patio. Mayroong maraming mga kabataan na may isang hindi kapanipaniwalang chi, na mukhang mapagmataas at walang malasakit. Sina Ji Wuyu at Yu Wenjing ay nasa karamihan. Binati ni Ji Wuyu ang mga bisita. Nasa tabi niya si Yu Wenjing at nakikipag-chat sa iba't ibang tao. Maraming tao ang nanunood sa kanila. Dalawang heroic cultivator mula sa Ruan Clan, hindi kapanipaniwalang determinasyon at lakas. Pareho silang napakalakas, ika-51 at ika-52 sa Imperial Ranking List ng Holy City. May nagsalita, nagulat ang karamihan. Ang Imperial Ranking List ng Holy City ay ang ranking list ng buong Holy City para sa mga tao ng Huangqi Layer. Maraming estudyante at iba pang tao ang nakasakay doon. Ika-51 at ika-52, ang dalawang taong iyon ay hindi kapanipaniwalang malakas. Ang dalawang cultivator ng Ruan Clan ay ngumiti ng walang pakialam. Pagkatapos ay bumagsak sila sa lupa sa gitna ng karamihan. Gayunpaman, pagkarating nila, may dumating na iba. Four Seasons University, langya mula sa World Clan, mayroon siyang World King body. Siya ay napakatalino at kinokontrol ang isang napakamisteryosong uri ng lakas. Lakas ng mundo, sabi ulit ng isang boses. Maraming tao ang nagtataan ng ulo. Kahit na wala silang yes sa Imperial Ranking List, siya ay isang inapo ng World Clan, at may World King body. Sapat na iyon para igalang. Mapapasok siya sa Imperial Ranking List sooner or later. Lubos na nauunawaan ng G-Clan ang balanse ng kapangyarihan sa banal na lungsod. Sabi ni Langye, sa tuwing may darating, alam ng G-Clan kung sino iyon. Langye, matagal nang hindi nagkita. Sabi ni Dugu the Winner kay Langye. Nagkatinginan sila. Noon sa Ice Moon Lake, nag-away sila. Walang nanalo. Ngayon, si Dugu the Winner ay naging mas malakas. Nagkaroon siya ng godly imprint king body, gaano karaming mga imprint ang mayroon siya ngayon. Chu Chunqiu mula sa Celestial Godly University. Ang supling ng Chuki. Pinag-aralan niya ang sky-absorbing celestial scriptures at ang celestial evolution holy scriptures. Naiintindihan na niya ang lakas ni Dao. Ika-32 siya sa temporary Imperial Ranking List. Isa pang anunsyo ang nakakuha ng atensyon ng mga tao. Tinitigan ng mga tao si Chu Chunqiu. Hindi pa siya nakipaglaban sa isang tao mula sa temporary Imperial Ranking List, ngunit ika-32 na siya rito. Pinatunayan nito kung gaano siya katatag. Ang temporary Imperial Ranking List ay isang indicator ngunit minsan, ang ibig sabihin nito ay higit pa kaysa sa aktual na Imperial Ranking List. Si Chu Chunqiu ay nakamit ng maraming bagay, kaya siya ay nasa temporary Imperial Ranking List. Ang temporary Imperial Ranking List ay batay sa lakas at tagumpay ng isang tao. Ang aktual na listahan ng Imperial Ranking ay batay sa mga laban. Kahit na ang temporary Imperial Ranking List ay minsan ay mas tumpak kaysa sa aktual na Imperial Ranking List, karamihan sa mga tao ay umaasa na nasa tunay. Celestial Godly University, Guo Jiuyang, mayroon siyang likas na Nine Suns King body, pinag-aaralan niya ang Nine Suns Sutra. Ang kanyang kapangyarihan ay sumasabog. Isa pang King body. Ang daming nakatingin sa bagong dating. Ito ay isang binata na naglalakad ng mabagal. Guo Jiuyang, Snow Clan, Zufan, Zubi. Sabay na dumating ang isang babae at lalaki. Napakaganda nila. Ang batang babae ay mukhang isang celestial na nilalang, dalisay bilang jade at malinis na parang yelo, dalisay at marangal. Gaya ng inaasahan, ang mga tao sa Snow Clan ay pinagpala ng mga Diyos, naisip ng karamihan nang makita nila kung gaano kaganda ang dalawang kabataang iyon. Jun Moshi, ang prinsipe ng impyerno, mula sa King of Hell Palace, Imperial Immortal Body. Nagtaas ang mga tao ng kanilang mga ulo at nakita ang 4 na tao sa langit. Kilala nila ang isa sa kanila. Si Jun Moshi, ang prinsipe ng impyerno mula sa King of Hell Palace. Ang 3 iba pa ay mga estranghero, gayunpaman. Hindi pa nila nakita ang mga ito. Kahit ang G-Clan ay hindi sila kilala. Kakaiba ang 3 taong iyon. Ang isa sa kanila ay isang mababang antas na emperador, ngunit ang kanyang chi ay tila makapangyarihan. Delikado siguro siya. Ang iba ay mga medium level na emperador. Isa sa kanila ay bulag. Hindi naman siya mukhang delikado, pero malamang. Ang huli ay may agresibong chi. Mukha rin siyang proud na proud, sa isip ng uwak, nakatingin kay Lin Fang at sa dalawa pa. Walang nakakilala sa kanila. Bakit kasama nila si Jun Moshi, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1924, Pagpapahiya. Sinulyapan ni Lin Fang ang karamihan. Nararamdaman niya na ang lahat ng mga taong ito ay may hindi kapanipaniwalang chi. Lahat sila ay mga henyo. Prinsipe ng impyerno, kaibigan mo ba sila? Tanong ng isang tao. Na-curious sila. Talaga. Tumango si Jun Moshi at naglakad sa gitna ng karamihan. Pambihira ang lahat ng tao doon. Ang mga kaibigan ng prinsipe ng impyerno ay maaaring gumawa ng kanilang sarili sa bahay. Sabi ni Ji Wuyu kay Jun Moshi at sa 3 niyang kaibigan.
Gayunpaman, si Linfang ay mukhang walang malasakit at hiwalay. Kumunat ang noo ni Ji Wuyo. Nakakatakot ang mga mata ni Linfang, ngunit isa siyang panauhin. Nagpa siya si Ji Wuyo na kalimutan siya at ipinagpatuloy ang pagbati sa mga bisita. Pagkatapos nila, mas maraming tao ang dumating, lahat ay mula sa banal na lungsod. Ang ilan sa kanila ay nasa Imperial Ranking List, ang ilan sa kanila ay itinuturing na napakalakas. Lalong naging masigla ang kapaligiran. Bukod sa malalakas na cultivator na iyon, may mga matatanda sa pangunahing bulwagan. Isang malakas na cultivator ng G-Clan ang lumabas at ngumiti sa karamihan. Kayong lahat ay mga henyo mula sa banal na lungsod. Maligayang pagdating sa G-Clan. Isang karangalan para sa amin na matanggap ka dito. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay dahil gusto nating makakuha ng impluwensya. Gayunpaman, hindi ito totoo, si Ji Chang ay magiging isang champion, alam ng lahat ito. Ito ay hindi lamang isang karangalan para sa amin, ang G-Clan, ngunit para sa lahat ng tao sa banal na lungsod. Marami rin ang nag-isip na dahil magiging champion na si Ji Chang, hindi na kailangang maghirap ang G-Clan para maging mas maimpluwensya. Inimbitahan namin kayong lahat para makipagkaibigan kayo sa isa't isa at para maikumpara ninyo ang inyong sarili sa isa't isa. Si Ji Chang ay magiging isang champion, ngunit sa hinaharap, sino ang magiging hari ng Dark Knight Region? Sabi ng malakas na cultivator ng G-Clan. Hindi niya itinago ang kanyang tunay na layunin. Talagang umaasa siya na si Ji Chang ang magiging hari ng rehiyon. Maaaring pag-usapan ng lahat ang tungkol sa paglilinang, kung gusto mo, maaari ka ring makipagpalitan ng mga pananaw. Hindi ko akalaing tatanggi ang mga tao rito. Sabi ng matanda. Nagsimula siyang magtabi ng mga mesa. Pagkatapos ay hinampes niya ang isang mesa at tumawa ng buong puso. Halika na kayong lahat, maupo na kayo. Hindi na kailangang batiin ang lahat ng mga bagong dating ngayon. Maaari lang silang lumapit at umupo. Napatingin ang mga tao sa mga linya ng mesa. Marami pang matatanda ang lumabas palasyo. Nais nilang makita kung gaano kalakas ang mga kabataan ng banal na lungsod. Lahat, mangyaring gawin ang inyong sarili sa bahay. Sabi ng matanda ng G-Clan habang marangal na umupo sa upuan ng pinuno. Itinaas ng lahat ang kanilang salamin at ibinaba ito. May nagsabi, maraming henyo sa banal na lungsod ngayon. Bukod kay Ji Chang, isa lang ang naiproklama bilang champion. Ying Cheng. Siya ang una sa Imperial Ranking List, naglalakad sa landas ng Celestial Disorder. Maaari niyang sirain ang anumang bagay, ang 10,000 bagay ng paglikha. Baka siya ang maging hari ng Dark Knight Region. Ang iyong pahayag ay arbitrary at subjective. Si Ying Cheng ang champion at siya ang una sa Imperial Ranking List, pero hindi lang dahil sa kanyang daw. Ang lakas kasi niya ng tuktok ng Huang Chi layer at marami siyang special spells. Sabi ng nakaputing damit habang dahan-daang humihigop sa kanilang baso. Malaki ang pagkakaiba ko at ni Ying Cheng. Pero maaari akong gumamit ng mga clone para makipaglaban, tulad niya, kaya kapag may lumaban sa akin, parang nakikipaglaban sa milyon-milyong tao. Ang ilang layunin ng Dao ay biglang umangat sa hangin. Napatingin ang karamihan sa cultivator na iyon, maraming anino ang lumitaw sa paligid ng kausap lang. Landas ng 1,000 illusions. Talagang hindi masama, sabi ng isang elder ng G-Clan. Mahinahon niyang itinaas ang baso para sa binata. Landas ng 1,000 illusions. May malamig na ngumiti. Isang thread ng yin chi ang lumitaw. Ibinaba ng isang lalaking may kulay abong damit ang kanyang ulo at sinabi. Si Ji Chang ay naglalakad sa landas ng pagkawasak. Kaya niyang sirain ang lahat ng anino mo sa isang kisap mata. At sa tingin mo ang taong iyon ay maaaring maging hari ng Dark Knight Region. Malamig na tumingin sa kanya ang binata na kumokontrol sa mga anino. Si XCU iyon, siya ang ika-10 cultivator sa Imperial Ranking List. Napakasama raw niya. Maaari siyang kumain ng anumang uri ng lakas. Ang kanyang pisikal na katawan, dugo, sigla at kaluluwa ay hindi kapanipaniwala. Sabi ni Junmo Shi kay Linfang. Tumanggo si Linfang. Napakaraming tao ang naririto, at lahat sila ay mga natatanging tao sa banal na lungsod. Gaya ng inaasahan, galit na galit ang binata na kumokontrol sa libong anino, ngunit hindi siya nang ahas na salakayin si XCU. Ika-30 lang siya sa Imperial Ranking List. Ilan sa mga tao na nasa Imperial Ranking List ang nakakaintindi ng lakas ng Dao? Tanong ni Linfang kay Junmo Shi. Sa pagkakaalam ko, ang mga nasa top 40 ay karaniwang nakakaintindi ng lakas ng Dao. Marami sa kanila ay nasa tuktok din ng Huang Chi layer. Kalahati sa kanila ang nandito ngayon, sa tingin ko. Isa sa kanila si XCU. Sagot ni Junmo Shi. Tumanggo si Linfang. Ang Imperial Ranking List ay ang listahan ng rangkang ng buong lungsod, kasama dito ang 4 na universidad at lahat ng angkan. Siyempre, ang ilang napakalakas na cultivator ay hindi pa mataas na antas ng mga emperador at naiintindihan ang layunin ng Dao. Sa makatuwid, sila ay nasa ilalim ng Imperial Ranking List. Naiintindihan ng ibang tao ang layunin ng Dao, ngunit hindi pa alam. Ang mga taong may espesyal na uri ng katawan ay mahuhusay at mas madaling nauunawaan ang layunin ng Dao. Mayroon ding mga tulad ni Chu Chunkyo. Sa banal na lungsod, dapat mayroong humigit kumulang 50 tao na nakauunawa sa layunin ng Dao, at mayroon lamang ang lakas ng Huang Chi layer.
Inimbitahan kaming lahat ng G-Clan dahil magiging champion si Ji-Chang. Bakit wala siya dito? Tanong ni Exio na nakatingin sa elder ng G-Clan. Pinahahalagahan ni Ji-Chang ang mga mungkahi ng kanyang mga kaibigan. Kung gusto mo siyang makita, magagawa mo. Ang boses mula sa palasyo. Biglang naramdaman ng karamihan ng isang mapanirang chi. Parang guguho ang lupa at langit. Isang silweta ang biglang lumabas. Si Ji-Chang iyon. Mapanirang daw. Narinig ko na kaya mong sirain ang buong mundo sa ganoong uri ng lakas. Iniisip ko kung totoo. Mabagal na sabi ni Exio. Tumayo siya at naglabas ng nakakatakot na kulay abong chi. Naging kulay abo ang lupa at langit. Isang nakakatakot na kulay abong hangin ang umikot patungo kay Ji-Chang. Gayunpaman, nahati ang kulay abong enerhiya sa paligid ni Ji-Chang, hindi ito makalapit sa kanya. Brother Exio, hindi sapat ang iyong layunin sa Dao. Malakas na sabi ni Ji-Chang. Naglabas siya ng nakakatakot na mapanirang lakas, parang nagsimulang umungol ang karagatan. Nawala lahat ang kulay abong enerhiya sa lugar. Nagulat si Exio, ngunit ngumiti lang siya ng masama at sinabi. Kaya pala naging champion ka, Ji-Chang. Umupo ulit siya. Parehong nawala ang kanilang enerhiya. Mapangwasak na daw, gaano kalakas. Humanga ang karamihan. Nanlumo ang binata na naglalakad sa landas ng Thousand Illusions. Hindi niya talaga kayang makipagkompetensya kay Ji-Chang. Narinig ko na naiintindihan din ni Ji Wuyo ang mapanirang layunin ng Dao. Gusto niyang maging mas malakas kaysa kay Ji-Chang, siguro kung sino ang mas malakas. Bulong ng isang tao. Si Ji Wuyo mula sa Champion University ay natalo na ng 2 laban. Walang pakialam na sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Nagdilimang mukha ni Ji-Chang at Ji Wuyo. Si Lang Ye, ang nagsasalita, ay itinaas lang ang kanyang baso at humigop. Si Ji Wuyo ay mukhang galit na galit at hinatak ang mahabang mukha. 2 laban ang natalo niya. Una, isa laban kay Lin Feng, at pangalawa laban sa asawa ni Lin Feng. Brother Lang Ye, gusto mo bang subukan at labanan ako? Malamig na sabi ni Ji Wuyo. Itinaas ni Lang Ye ang kanyang ulo, mukhang walang pakialam. Nandito kami para pag-usapan ng tungkol sa paglilinang. Ang Dao ay mahalaga, ngunit ang tao ay mas mahalaga. Naiintindihan mo ang destructive Dao tulad ni Ji-Chang, ngunit ang iyong Dao ay nagyelo. Ang isang cultivator na mas malakas kaysa sa iyo ay madaling talunin ka. Nanatiling tahimik si Ji Wuyo saglit. Sinasabi ni Lang Ye na hina siya. Ji Wuyo at tinungo ang Lang Ye. Malamig niyang sinabi. Pakiusap at lumaban, kapatid na Lang Ye. Hindi na kailangan. Kung aawayin kita, magiging walang awa ako at sasaktan kita. Hindi magiging maganda iyon. Malamig na sabi ni Lang Ye. Lahat ay nakatingin kay Lang Ye. Mayroon siyang World King body at naiintindihan din niya si Dao. Brother Lang Ye, tama ka. Nabalitaan ko na inapinitian tayo ang Moon Group sa Champion University, tapos nasali ang Ji-Chang's Club. Inatake din ng Stone Group ang Tiantai, lahat ng iyon sa loob ng Champion University. Kung nasaktan mo si Brother Ji dito sa G-Clan, magiging dramatic ang mga kahihinatnan. Wika ni Jun Moshi. Si Ji Wuyo ay mukhang galit na galit. Pinahiya nila siya. Narinig ng lahat ang tungkol sa nangyari sa Champion University, kasama sina Jun Moshi at Lang Ye. Alam din nila na si Lin Feng ay hindi patay. Binigyan niya sila ng anteng-anteng na may makajos na kamalayan sa loob at hindi ito nasira. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1925, Bulag. Napangiti ang maraming tao nang marinig nila ang mga salita ni na Jun Moshi at Lang Ye. Si Jun Moshi ay ang prinsipe ng impyerno, mayroon siyang imperial immortal na katawan, at si Lang Ye ay isang inapo ng World Clan at may World King body. Pareho nilang pinapahiya si Ji Wuyo dahil sa nangyari noon sa Champion University. Brother Lang Ye at Prince of Hell, kung gusto mong lumaban, sabihin mo lang sa akin. Maaari tayong tumaya sa resulta laban. Malamig na hamon ni Ji Wuyo kina Lang Ye at Jun Moshi. Tumingin si Jun Moshi kay Lin Feng. Ang clone ni Lin Feng ay nawasak. Kung kailangan siya ni Lin Feng na gumawa ng anuman, hindi siya tatanggi. Ang paghingi ng laban pagkatapos ng nangyari sa Champion University ay walang hiya. At gaya ng sabi ni Lang Ye, kung mahina ka, kahit na may destructive Dao, nananatili kang mahina, ang destructive Dao ay bastos at walang silbi kung ang cultivator ay bastos. Sabi ni Lin Feng, ibinaba ang kanyang ulo. Ang mga tao ay mukhang namangha at tumitig kay Lin Feng, lalo na sina Ji-Chang at Ji Wuyo. Ito ang unang pagkakataon na may pumupuna sa kanilang dalawa at sa kanilang Dao. Nagsasabi ka ng walang pakundangan. Sabi ng isang tao, na umaangat sa ere. Gayunpaman, sumigaw ang elder na namamahala. Bumalik ka, nagulat ang taong iyon at napatigil sa paggalaw. Ngayon, inimbitahan ng G-Clan ang lahat. Gusto naming maunawaan kung ano ang iniisip ng mga henyo ng banal na lungsod. Nais naming maunawaan ang mga ito, ang kanilang paglilinang, ang kanilang mga pananaw sa paglilinang. Kahit na may humahamak o pumupuna sa G-Clan, ano? Sabi ng matanda sa G-Clan. Umalis ang lalaki, ngunit nakatitig pa rin siya kay Lin Feng ng malamig. Prince of Hell, hindi namin kilala ang mga kaibigan mo. Saang angkan sila kabilang? Tanong ng pinuno ng G-Clan na kalmadong nakatingin kay Lin Feng. Nabalitaan ko ang pangyayari kaya sumama ako sa prinsipe ng impyerno. Hindi ako kabilang sa anumang sikat na angkan.
Kung sa tingin mo ay hindi ako dapat naririto, maaari na akong umalis. Kalmadong sagot ni Lin Fang. Hindi talaga naniniwala ang pinuno, isang mababang antas na emperador ang naruroon at kumikilos ng ganoon sa harap niya, dapat ay galing siya sa kung saan. Guest ka dito, hindi kami nagpapalayas ng mga bisita. Gayunpaman, paano mo ipapaliwanag ang sinabi mo? Paano magiging bastos si destructive daw? Maganda ang mapanirang daw kung malakas ang cultivator. Ngunit para sa isang taong kasing mahina ni Ji Wuyo, kung gayon ito ay walang silbi. Hindi ko ibig sabihin na ang daw ay bastos, ang ibig kong sabihin ay sayang ito sa mga kamay ng isang crappy cultivator. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Galit na galit si Ji Wuyo, kinuyom niya ang kanyang mga kamao na may mga kaluskos ng buto at sumigaw ng malamig. Kalokohan. Kaya anong ibig mong sabihin? Kung hindi makayanan ni Exiyo ang kahit isa sa mga pag-atake ko, bastos din ba ang evil corrosion daw niya? Tama ka, Wuyo. Kamahalan, huwag masyadong samobra. Walang pakialam na sang-ayon ng pinuno. Samobra. Tumiti si Lin Fang at tumingin kay Aoshu. Aoshu, gusto mo bang subukan at labanan ang henyo ng G-Clan? Tingnan natin kung gaano kalakas ang destructive daw. Sige. Masayang sagot ni Aoshu. Bumangon siya sa hangin. Halika at umatake, hindi ako susuko. Sabi ni Aoshu kay Ji Wuyo ng napakalakas. Hinatak ni Ji Wuyo ang mahabang mukha at sinabing, kung mamatay ka, huwag mo akong sisihin. Bumangon siya sa hangin at galit na pinakawalan ang kanyang destructive daw intent. Napuno ng dagandong ang hangin habang ang kanyang mga kamao ay naging mga higanteng imprint. Boom! Mapangwasak na daw ni Ji Wuyo ay bumangga kay Aoshu, ngunit parang inatake niya ang isang gintong katawan. Sinira ng kanyang destructive daw intent si Aoshu damit, ngunit hindi siya naapektuhan. Asar ka ngayon. Malakas na sigaw ni Aoshu. Pinalibutan ng kanyang agresibong enerhiya si Ji Wuyo, na umungol ng marahas siyang napaatras at umuubo ng dugo. Namutla ang kanyang mukha. Kamahalan, ang iyong pisikal na katawan ay hindi ka panipaniwala. Ang iyong layunin sa Dao ay talagang kamangha-mangha. Kapatid ko si Ji Wuyo hindi makayanan ng isang pag-atake laban sa iyo, ngunit hindi ito nagpapatunay ng anuman. Matalim na sabi ni Ji Chang, na nakatitig kay Aoshu. Ang lakas ng lalaking ito ay hindi ka panipaniwala. Siguradong siya ay nasa top 30 ng Imperial Ranking List. At hindi pa nakita ni Ji Chang ang kanyang buong lakas, baka mas malakas pa siya, marami pang ibang tao ang kumikinang sa paghanga. Nakakaintriga ang bagong dating na ito. Kalimutan mo na, ayaw aminin ng G-Clan na bastos si Destructive daw. Kalimutan mo na lang, sabi ni Lin Fang. Tumingin si Aoshu kay Ji Chang, gusto niya talagang lumaban. Nararamdaman niya na napakalakas ni Ji Chang. Aoshu, huwag kang maiinip. Sabi ni Lin Fang sa kanya gamit ang telepathy. Binawi ni Aoshu ang kanyang chi at bumaba muli sa tabi ni Lin Fang. Tumingin si Ji Chang kay Lin Fang at mahinahong sinabi. Kamahalan, sinasabi mo na ang Destructive daw ay bastos, at ano ang daw? Wala akong ganang pag-usapan ito. Walang pakialam na sagot ni Lin Fang. Tumalon si Ji Wuyo at nagpakawalan ng nakakatakot na lakas na pumutok kay Lin Fang. Galit na galit siya. 2 beses na siyang pinahiya sa loob ng 3 taon, nababaliw na siya. Isa kang bastos na mababang antas na emperador at maglakas loob kang magsalita ng ganyan, natalo ako dahil sa pagkakaiba ng antas ng paglilinang. Kung mag-away tayo, sisirain kita, may mapatunayan ba? Galit na sigaw ni Ji Wuyo. Biglang inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at tinitigan si Ji Wuyo. Malamig siyang ngumiti at sinabing, sigurado ka? Ako. Tumahimik ka, sigaw ni Ji Chang kay Ji Wuyo, na hamarang sa kanya. Ang kanyang kapatid ay patuloy na napahiya. Hindi na siya determinado gaya ng dati. Masyado siyang madaling nagalit ng mga tao. Mukhang ordinaryo si Lin Fang, ano ang mangyayari kung atakihin siya ni Ji Wuyo? Tumingin si Lin Fang sa kanya ng mapanukso, nabing. Ji Wuyo, sa Champion University, tinatawag ka ng mga tao na isang henyo. Binibigyan ka nila ng mukha dahil kay Ji Chang. Kung hindi, dinurog ka na ng mga tao na parang insekto lang. 2 beses kang natalo sa loob ng 3 taon, nakakaawa. Miyembro ka ng G-Clan, ikaw ang nakababatang kapatid ni Ji Chang, iyon lang ang dahilan kung bakit iginagalang ka ng mga tao. Kung hindi ka galing sa clan na ito at hindi kapatid ni Ji Chang, sa tingin mo ba andito ka ngayon? Siyempre, Ji Wuyo ay hindi kasing katawa-tawa gaya ng sinabi ni Lin Fang. Si Ji Wuyo ay lahat ngunit mahina. Ngunit parang demonyo si Lin Fang, sinusubukan niyang durugan ang tiwala sa sarili ni Ji Wuyo. At sinigawan pa lang siya ni Ji Chang, nanginginig ang facial muscles ni Ji Wuyo at parang distorted. Jian Mang, isang assassin. Ang kanyang cultivation level ay katulad ng sa iyo. Siguro mas mahina siya sa iyo. Naiintindihan din niya ang hangarin ni Dao, ngunit masama ang ugali niya, kapag lumaban siya, ginagawa niyang katulad niya ang mga kaaway niya. Bulag. Interesado ka bang lumaban sa kanya? Dahan-daang sabi ni Lin Fang, itinuro si Jian Mang na nasa tabi niya. Tumingin si Ji Wuyo kay Jian Mang. Kulay abu-puti ang mga mata ni Jian Mang. Ano ang mangyayari kung ako ang mananalo? Sabi ni Ji Wuyo kay Lin Fang. Kung manalo ka, kaya mo akong ipaglaban. Kahit mamatay ako, hindi mahalaga. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam.
Siyempre, kung bulagin ka ni Jianmang, hindi pwedeng makisali ang Ji-clan, di ba? Kung matatalo ako, wala akong sasabihin kung nabulag ako. Sabi ni Ji Wuyo, bumangon sa ere. Ang kanyang mga Saiyan Dragon Totem ay lumitaw sa kanyang likuran at ang kanyang makapangyarihang chi ay lumundag. Huminga ng malalim si Ji Wuyo. Kung matalo siya laban sa taong ito na may parehong antas ng cultivation, maaaring mawala ang kanyang tiwala sa sarili magpakailanman. Hindi gaanong nagsalita si Lin Fang. Si Jianmang ay bumangon sa hangin at tumakbo patungo kay Ji Wuyo. Mamatay. Pasabog na sigaw ni Ji Wuyo. Isang tangke ng dragon ang lumitaw, pati na rin ang isang kalsada na dumiretso sa Jianmang. Ang nakasisilaw na mga ilaw ng espada ay biglang lumitaw, hindi kapani-paniwalang mabilis. Pinutol ng sword light ang tangke ng dragon sa dalawa, at si Jianmang ay nagpatuloy sa paglipat patungo kay Ji Wuyo. Gaano kabilis? Nagulat ang mga nanonood. Kumislap ang mga mata ni Ji Chang. Nasa panganib si Ji Wuyo. Masyadong mabilis ang lalaking ito. Hindi inaasahan ni Ji Wuyo na si Jianmang ay magiging napakabilis at gagamit ng magaan na enerhiya. Wala siyang oras para mag-react. Boom! Ikanaway ni Ji Wuyo ang kanyang mga kamay, at ang mga Saiyan Dragon ay lumundag patungo kay Jianmang. Inilabas din niya ang Destructive Daw. Ito ay dapat na sirain ang anumang bagay, ngunit si Jianmang ay hindi pa umaatake ng maayos. Biglang nakita ni Ji Wuyo ang nakakasilaw na mga ilaw na lumilipat patungo sa kanyang mga mata. Isinara niya ang mga ito, at kumikinang ang mga puting ilaw. Napansin din ni Lin Fang kung gaano nakakatakot ang bilis ni Jianmang noon. Isang nakakakilabot na tili ang tumaas. Nakita ng karamihan na nagsimulang dumudugo ang mga mata ni Ji Wuyo. Nagsimula silang lahat nanginginig. Si Ji Chang at ang mga miyembro ng Ji-clan ay mukhang natigilan. Si Jianmang ay nasugatan din. Nakarating na sa kanya ang pag-atake ni Ji Wuyo. Umubos siya ng dugo, at kumukulo ang kanyang dugo. Alam ni Lin Fang na hindi magpapatalo si Jianmang. Alam na alam niya kung gaano sila kalakas. Si Ji Wuyo ay hindi gaanong determinado kaysa dati at si Jianmang ay malupit at mabangis, at palaging malamig at hiwalay, marahil dahil siya ay bulag.